Paalala lagi tayong mag-iingat lalo na sa pagmamaneho natin. Kasi kahapon, sabi doon ng 1:00 ng hapon, nangyari to sa Taichung. Isang 42 taong gulang na rider ng scooter ang nabangga siya ng isang teenager at wala itong lisensya. Kasama pa ng tatay yung anak niyang babae na 6 na taong gulang at nakaligtas yung anak. Sa kasawiang palad, namatay ang ama. Kaya lagi tayong mag-iingat. Pero karamihan naman dito sa yung mga Taiwanese, nasunod naman talaga sila sa batas trapiko. So may good news tayo at bad news. Ano nga bang unahin natin? Bad news na lang muna. This month, may mga kaibigan akong na-lay off sa una kong company at madami sila. Hindi isa, dalawa o tatlo kung madaming pa. Siguro mga nasa sila 10 or ganyan. At guys, ngayon din dito sa company kung saan ako nagtatrabaho, marami din hindi na rehard. At kami ngayon, karamihan dito, wala na talagang overtime. Sumasahod na lang kami ng basic salary na 22,000 NT. Katumbas yan ng 37,000 sa peso. Ito yung nasa harap ng dorm namin. Dito, second floor lang siya. Tapos ito naman yung nasa likod. Pero bawal yung parking area dyan, walang parking area. Dito yung sa likod. Tapos dito naman, kapitbahay lang namin yung department namin, ang Apple Building, kung saan kami gumagawa. Cover ng laptop ang gawa namin. Malaking building siya, abot hanggang doon sa dulo. Tapos iba-ibang department na yun. Doon magmula dito papunta doon sa pinakadulo, ilang hakbang lang naman ay ang 7-Eleven window machine. Sa mga nagtatanong kung hiring pa ba ang Taiwan, oo, hiring pa rin ang Taiwan. Kasi hindi naman lahat ng company ay mahina. Meron ibang company na kumukuha sila ng mga empleyado, factory worker galing sa Pilipinas. Meron din ibang company na kumukuha sila ng mga na-layoff at for transfer. Hindi naman lahat talaga mahinang company. Ito yung 7-Eleven window machine, napaka-convenient, 'di ba? Na andito lang siya sa loob. May mga nababasa akong mga comments sa Facebook katulad ng mga comments na ganito. Nahirapan silang mag-apply sa mga company. Yung iba naghahanap. Ang pag-a-apply kasi parang kagaya din naman yan sa Pinas na hindi porkit nagbigay ka sa isang company na-expect mo na ay pasado ka na, tatanggapin ka na. Yung nangyari kasi kagaya ng sa Pilipinas, nung nag-apply kami noon, nag-apply ako noon, hindi lang isang agency yung in-applyan ko. Ang dami kong pinasahan na resume ng mga agency. Kaya kung mag-a-apply ka, hindi lang isang company yung bigyan mo ng resume mo. Kung maaari, bigyan mo na yung iba-ibang company na applyan mo. At dito sa may unahan, dito yung ATM machine. Hindi ka nalalabas ng gate, dito lang siya. Tapos sa baba nito naman, basement, andun yung canteen. Ayun yung ATM machine. Diyan. Mag-BP muna tayo. Matagal na ako hindi nakapag-BP. Last month pa, high blood ako nung last month, nasa 152 yung BP ko last month. I-try natin ngayon kung bumaba.
kinakabahan ako parang tataas ata tong BP ko eh. 144. So, balikan natin ang good news. Nauna ko na kasi sabihin ng bad news. Ang good news ay yung mga kaibigan ko na na-lay off ay nakahanap na sila ng malipratang company at ito yung WMC. Good news kasi nabayaran sila ng malaki, nakahanap pa sila ng panibagong company, di ba? So, ang tanong, worth it pa ba mag-Taiwan ngayon? Ang sagot ko, syempre, oo, yes, worth it pa din. Di bali ng maliit ang sahod, basta may trabaho, di ba? So, yun lang. Maura to. Salamat.